Samantala, mapalad po tayo dahil isa po sa mga columnist at writer ang ating naimbitahan para po magbigay ng kanyang karanasan kaugnay po ng Bagyong Yolanda. Makakasama po natin ngayon sa ating studio, walang iba po, kundi si Mr. Boy Montelibano. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, sir. Nung nakaraang taon po, November 8, nasaan po kayo at ano po ang inyong initial reaction nang narinig nyo na meron pong napakalaking bagyo ang tumama sa ating bansa? Yung gabi ng November 7 and the days before that, naghahanda na kami kasi part din ako ng Gawad Kalinga. No, so naghahanda na kami dahil alam namin na dadaan siya ng Leyte. Pero yung aming tinatakutan at that time was Southern Leyte. Kasi doon ang madalas na tinatamaan noon ng mga bagyo at ang malaking pinsala doon sa mga landslides. So the whole night, minomonitor namin with the leaders ng Southern Leyte. No, so ilang oras from around 3 o'clock in the morning up to about 10 in the morning. Apo. Nasa telepono lang kami. So very encouraged ako dahil we could keep sending text messages. Ang ibig sabihin, may communication pa. And then, tsaka later, tsaka na lang nalaman yung iba. Dahil yung talagang nawasak na area, yung mainland na Leyte at Samar, wala naman balita No, wala naman kami talagang balita. So, the next day, yung mga taga-Southern Leyte, yun ang nag-attempt to go to Leyte and they were able to reach Ormoc. No, so that's the only time na nagkaroon kami ng konting text messages, maghahanap pa sila ng lugar na may signal. No, so yun na yun, mga November 10 was our first news na sobrang damage doon sa Ormoc at least. No? Apo. Sir Boy, nung narinig niyo po yung mga balita at nung lumabas po yung mga balitang ito sa pahayagan at maging sa mga telebisyon at radyo, bilang isang manunulat po, sir, ano po yung unang-unang pumasok po sa isipan nyo kung gaano po kalaki yung epektong ito sa atin pong mga kababayan sa bahagi po ng Visayas region? Yung balita ng first 2 days hindi maliwanag. No, I was just kumbaga more advanced dahil may mga kasamahan kami na sa trabaho sa Gawad Kalinga, no, hindi bilang nanunulat sa Inquirer, ng mga taga roon. So nung naabot nung first base namin sa Ormoc, the next day naglakad na yung mga tao o nag-tricycle o nagmotor papunta sa Tacloban. So on the third day, tsaka lang nagkaroon kami talaga ng better picture. But dahil sa aming karanasan sa mga disaster prior to this, alam mo na na sobrang nasaktan yung mga tao, lalo yung mahirap kasi alam namin saan sila nakatira. Sir, ano po yung una-una niyong naisip na gawin bilang panimulang reaction dun po sa nangyari para po sa mga kababayan natin doon? Well, siyempre yung una, pagkain. Yun ang number one. Pero actually, ng first day or two, I think hindi pagkain yung naisip ng mga tao doon, survival pa rin. Medyo state of shock lahat So even nang dumating yung aming unang team sa Ormoc, ang hinahanap naman nila, yung team naman namin ng taga-Ormoc kasi wala nang balita. Hindi namin alam kung buhay o patay. So yung pagkain came siguro on the third day dahil nung pagpunta sa Ormoc ng November 10, may bit-bit na pagkain para dun sa mga tauhan namin. And then after that, nakita na massive din pala yung disaster at massive din tong pagkain na pangangailangan. Opo. Sir, if you can remember, nung mga
paparating pa lamang itong bagyo na to, nandito rin po kayo sa Telebisyon ng Bayan. Nakiisa po kayo sa coverage po natin, mga 10 days po yun, para po bigyan ng abiso, bigyan ng impormasyon yung ating mga kababayan regarding po dito sa bagyong ito. Sir, upon hearing all the news na lumalabas po sa Telebisyon ng Bayan, ano po ang first reaction or initial reaction po ninyo na karamihan po sa mga nabiktima ay nawalan po ng buhay? Ano po yung pinaka naramdaman po natin bilang isang, kasi karamihan Kati sa mga columnist, yung pakiramdam mo bilang isang manunulat ay naisusulat mo agad kung ano yung nararamdaman. Kayo po, sir, ano po yung inyong experience? Siguro, yung number one, di siyempre sadness, lungkot ka. At yung pangalawa, talagang frustration. Dahil, like I said, hindi lang naman dahil nagko-contribute ako ng article weekly sa Inquirer. But the fact na for more than 10 years, kasama na nga ako sa Kawat Kalinga. At ito mismo yung mga lugar at ito mismo yung mga tinamaan na mahirap. Ito talaga yung aming, kumbaga, inisikaso So, yung frustration nanggagaling doon. Kasi alam ko na sila yung unang babayad. Sir, sa nakaraan pong hindi naman po bago yung pagkakaroon or experience ng Yolanda, marami na rin pong ilang bagyo o sakuna ang dumaan sa mga probinsyang ito na nasa bandang Visayas. Sa tingin niyo po ba meron tayong maikukumpara sa past experience natin bilang bayang Pilipinas sa nangyari nitong Yolanda o talagang out of scale ang nangyari noong Yolanda? Yung sa scale, walang makakompare. Pero sa horror, mas horrible yung Ormoc flood ng 1991. 5,000 ang namatay sa Ormoc lang Flood lang yun. So, medyo, when you go back sa mga disaster ng ganito, scale talaga yung Yolanda. But if you go, like I said, sa Tindi, basta sa tinamaan lang, masama din yung Sendong, masama din yung Pablo. Basta doon lang sa tinamaan. Ang problema, minultiply ng Yolanda yung itong pagkatindi sa maraming lugar. But place by place, hindi na rin malayo yung mga nangyari sa ibang lugar. Oo. Kati, isa sa mga ginawa rin ni Sir Boy, yung Yolanda of Our Lives, isa itong column. Lahat ng nakasulat dito is more probably yung mga experiences at kung ano-ano pang mga naganap noong bahagi ng Yolanda. And even meron din mga history na banggit nga kanina ni Sir Boy, yung nangyari sa Ormoc flood. Sir, upon doing po itong column po ninyo na isinulat, gaano po yung inspiration ninyo, I mean, in helping po sa ating mga kababayan? Sa tingin niyo po ba this will magiging inspirasyon po ang column na ito para po mabigyan po natin ng mas magandang pag-asa yung ating pong mga kababayan na naapektuhan? Well, siguro, more than inspiration, kumbaga, I just want to wake up as many people as possible. Yung konsyensya natin, yan ang gusto ko talagang pukawin. Because yung ating mga mahirap, ayun nga, which I wrote, ang walang lupa, walang right to be anywhere. So, pupunta sila sa lupa that nobody wants. Kasi kung may halaga yung lupa yan, hindi na sila papayagan doon. Kaya nauuwi sila sa mga seashores, na hindi white beach. Nauuwi sila sa mga kanal at yung mga riverbanks. Kaya ngayon yung Ormoc, ilog yun So, or andun sila sa mga upland areas na hindi pa mahalaga sa mainstream. Kaya dyan naman, landslides naman yung papatay sa kanila. So, kumbaga yung ating mahirap, nag-aantay lang kung anong klaseng disaster na tatama. Bagyo, landslide, baha, o kung sa syudad, sunog. So, itong sa akin, yung mas mahalaga na dapat yung buong lipunan, medyo i-examinin na natin, ano ba talaga mahalaga sa atin? Yung buhay ba mahalaga sa atin? Dahil kung mahirap, pag yung mga 8 tao lang namatay noon, hindi na papansinin yun. Kaya lang mapinansin dahil may ng 6,000 Di ba? Pero kung isang pamilyang mayaman, papansinin yun.
So doon ako gusto mag-concentrate, no? Dahil hindi naman yan kasalanan ng present even generation. Hindi lang yung present na administration. Dahil ito naman, this is a historical na ito, no? Na itong landlessness. Matagal na ito nag-umpisa. Yung akin lang sana naman, i-address na natin once and for all. Lalo na itong administrasyon. Masyado siyang sensitive sa climate change. Binigyan niya ng mataas na value at priority yung climate change. Yung climate change, yun ang papatay. Yun ang papatay dito. Precisely sa mga kapatid natin in the most vulnerable ng areas. Sir, ngayon napag-usapan natin yung mga nangyari sa ating mga kababayan. Let's talk about the nice things naman po na lumabas sa nangyaring sakunang ito. Ang Gawad Kalinga po ay nanguna ngayong taon sa isang Bayani Challenge kung saan po nagkaroon ng massive restoration and rehabilitation at pagtatayo po ng mga bagong bahay. Can you walk us through the whole experience po nitong Bayani Challenge 2014? Well, yung Bayani Challenge, isang pangalan na we adopted dahil din sa isang tragedy sa Southern Leyte na yung isang bagyo also killed so many people in one island. At nung linipat yung mga tao from the dangerous area, dinala sila to one high level na parang slope para hindi sila maabot, no, ng mga sakuna. At walang daan. There was no road going there. So nang una naming attempt to build houses there, since walang road, ang tao ang 1 kilometer na line na volunteers na doon nagpasa-pasa ng hollow blocks, ng buhangin, no, ng bakal, ng yero. So doon namin nakita na hindi mo naman talaga mapigilan na ang Pilipino tutulungan yung kapwa niya. Talagang yun naman ang kasaysayan din natin yan. That's why we're still here. Di ba? Dahil yan nagtutulungan tayo. Most of the time, marami yung batikos lagi sa gobyerno. Hindi lang itong gobyerno, lahat ng gobyerno. Bakit andito pa tayo? Dumadami pa tayo. No, nabubuhay tayo dahil nagtutulungan tayo. So sana itong amin lang sanang gusto, yung bayanihan natin, ma-apply ba natin more often? Hindi na sana natin antayin, no, kung ano pang masamang mangyayari. So yun ngayon ang kwento ng Bayani Challenge. So every year, mayroon man tragedy, disaster or not, we dedicate to, before it was just 1 week, last time, dahil sa dami ng lugar, no, yung buong tinamaan ng Yolanda, nag-dedicate kami 10 provinces plus Bohol dahil sa earthquake, plus Zamboanga City dahil sa siege. So lahat nito, for 2 months, umiikot kami trying to invite people. Sama-sama tayo. Tutulungan natin yung mga biktima ng disaster o tragedy. And because of that, grabe yung response, no? 1.7 million. Yun, in 2 months ang nag-responde. Local yun. Mostly local yun. Ilan lang naman kami taga Maynila na umabot sa doon. So, alam ko na kaya ng Pilipino kung sa malasakit lang. Kaya natin, no? Ang sana lang yung magtulungan lang yung pribado at yung public sector. Hindi pwede na hindi magtulungan dahil what is coming, they're telling us it's going to be worse. Tama yun, Kati. Kasi nung matatandaan ko na din, during the Yolanda coverage natin dito sa Telebisyon ng Bayan, isa rin ang Gawad Kalinga sa mga partners ng PTV para makapag-collate naman, not only donations, mga relief goods, para yung Gawad Kalinga, they will provide naman yung mga relief goods na yun going doon sa mga affected areas, papunta ng Tacloban. Pero Sir Boy, gaano po, ako personally po, gaano po kasaya na nakikita po natin
kayo po personal, gaano po kayo kasaya na nakatulong po kayo sa ating mga kababayan pagdating po, in just a simple way lamang po? Siyempre, hindi mo naman ma-describe yan kung napakain mo yung isang gutom. No? These are very simple experiences. I think miski sino man, di lang naman ako miski sino lang. Pag makakita ka ng nasaktan na natulungan mo, yung walang bahay na natatakot, tapos na bigyan mo ng bubong, at lalo na ngayon na dahil we had enough time, communities na yung binibuild natin. And siyempre ako, alam ko darating, wala nang tigil para tingin talaga namin yung good news. No, dahil ang dami namin ng good news. No, kaya lang siyempre, kami lang 'yon. Ito lang yung aming kakayanan. Maraming ibang grupo na ganun din, marami din silang good news. No, sana maabot nyo rin sila. At kami dahil dami ng lakas ng presence namin sa ground. Yung number one namin talaga na partner, kaya lang hindi mo lagi nababalitaan. Yun talagang, hindi lang kami ang tumutulong, kami tinutulungan din. Number one, yung Army, yung Navy. Yun talaga kasi all over ilang probinsya, ilang bayan kami. No, pag hindi na namin maabot ng tao, Army na yung tumutulong sa amin. Nagpapairam ng mga truck, nagpapairam ng mga helicopter. Kaya lang hindi lang ang nababalita. Sa amin talaga yung mga bayani. At bilang pangwakas po, Sir Boy, ano po ang ibig sabihin sa inyo or ang essence sa inyo ng salitang walang iwanan? Nako, ang lalim ang lalim ng salita. So, ang medyo mahirap sagutin. Ito na lang. Yung una kong nabalitaan yung salita, nakita ko noong TV ads sa beer. Okay? Yung magkabarkada, nagsasabi sa isa't isa, wala tayong iwanan. Pero yung mas matindi na pangako kasi yung walang iwanan. Mas matindi na pangako. Pag yung isang malakas, pinangakuan mo yung isang mahina na hindi kita iwanan. No, so tayo, sabihin na natin kung ilang milyon man yung tinamaan. Sabihin na natin kung ilang milyon man ginugutom. Mas marami yung hindi tinamaan. Mas marami yung hindi ginugutom. Sana tayo may lakas na makakatulong. Sana yun ang ating pangako sa ating mga kapatid na nangangailangan na hindi natin sila iiwanan. Pero mag-umpisa yan, hindi natin sila kakalimutan. Alright, napakaganda nun ha. Nakita mo naman, Cathy, talagang mapapansin mo talagang in words, nakasulat na ganun talaga yung gampanin dapat ng isang tunay na Pilipino. Hindi lang sa parang tayo magpakitang gilas na walang iwanan, pero dapat ginagawa rin natin yan sa sarili natin. Tama ka doon, Kirby. At katulad na nga ng ginagawa rin sa Gawad Galingan, laging pay it forward. Kung ikaw ang natulungan ngayon sa susunod na panahon, kayang-kaya mo rin ipasa ang kindness na ito. At maraming salamat po, Ginoong Jose or Boy M. Montalibano, sa inyong pagbabahagi sa atin ng inyong mga karanasan.